Tsaka kami nag-apply na Google AdSense. Gusto ko na tsaka na may mag-apply after maka 4,000 watch hour na ako. Nasa inyo po yun kung mag-apply kayo advance sa Google AdSense nyo kahit di nyo pa naabot ang 4,000 watch hour. Sana agad-agad may nag-apply ng monetization. At di pa doon nagtapos, mayroon pang 3 step na dapat mong pilapan para sa channel monetization mo. Ang 3 steps na yon ay obligatory mong i-fill up. So, nag-start fill up na ako sa 3 steps of YouTube monetization. Ang tanong, ano ang 3 steps na yon? Advice ko sa inyo guys, if kayo mag-apply ng YouTube monetization, laptop gamitin nyo ha para mapadali ang pag-fill up mo sa bawat step. Okay, ito na yung unang step sa YouTube monetization. Step 1, review partner program terms. Ibig sabihin nito, agreement na possible ka mag-earn ng money sa YouTube. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang first step.
sign for Google AdSense. Siya nga pala guys, siya kami nag-apply na Google AdSense. Gusto ko na tsaka na may mag-apply after maka 4,000 watch hour na ako. Nasa inyo po yun kung mag-apply kayo advance sa Google AdSense nyo kahit di nyo pa naabot ang 4,000 watch hour. Advice ko sa inyo, mas okay tsaka na kayo mag-apply sa Google AdSense after nyo maabot ang 4,000 watch hour. Ang disadvantage naman sa mag-apply ng maaga, guys, ay kailangan mo ma-reach ang 4,000 watch hour within 12 months. That day, sa pag-apply mo ng AdSense, doon mag-start ang 4,000 watch hour counting within 12 months. So, kung di ka mag-apply sa Google AdSense ng maaga, so di ka mapipressure na madaliin ang pag-abot mo ng 4,000 watch hour. Sa akin naman, ay nakuha ko ang 4,000 watch hour within 6 months. Nag-create mi ng channel noong March 8, 2020. Then, nakuha ko ang 4,000 watch hour noong September 15, 2020. Sa step 2 guys, ipapakita ko din sa inyo paano ko ginawa. Step 2, you need to create account and AdSense para makasahod ka, and make sure na di kayo nag-double ng AdSense account nyo. In my time, madalin lang naman ako na-approve sa step 2. If ever, pag matagal yung ma-approve ni Google AdSense, i-check mo palagi ang email mo para mabasa mo mga update email nila sa'yo.
And step 3, YouTube channel review na ito. Waiting approval na ang step number 3. Wala ka nang fill-upan dito. Automatic na mag-in process ang status ng step 3 mo. Once natapos mo na ang step 1 and step 2 sa YouTube monetization requirements. Ang tanong, ang step 3 ba ang matagal ang waiting approval? Depende din sa inyo sa pag-review ni YouTube sa channel mo. Pag wala kang mga violation tulad ng reuse content or strike, madali ka ma-approve. In my case, nag-apply may sa AdSense September 15, 2020. Pagka September 16, 2020, na-approve na ni YouTube channel ko. Wow! Nakakatuwa talaga. So, ipapakita ko din sa inyo ang approved email ko from YouTube. Keep on watching, guys. Alam nyo guys, pag ma-approve na kayo sa monetization, di pa doon nagtapos. Mayroon pang next steps. So ano ang next ko? Ginawa noong after ko nabasa ang email from YouTube. Na-approve na ang monetization ko. Napansin ko guys, ang dollar sign ng video ko is color black. So, hindi pa maka-earn ng money. So, i-click nyo ang dollar sign per video. Then, i-on nyo ang ads manually at makikita nyo rin sa my 4th step of ads. Pag ma-on nyo na ang ads, saka pa magka-ads ang video mo. So, maka-earn ka na ng money sa videos mo. And note guys, ang short videos, wala siyang mid-roll, ad breaks, or di nyo may edit kung ilang ads ilagay nyo. If ang videos nyo below 8 minutes, wala siyang editin sa mid-roll, ad breaks. May ads naman siya, pero isa lang. Ilagay ni YouTube minsan sa dulo, mag-offer ang ads, or minsan sa start ng video mo. So, sa long videos lang, may mid-roll, tsaka nyo pa maka-edit ang add more ads. Pag 8 minutes up video nyo, pwede nyo malagyan ng 4 break ads. Pwede din i-automatic mid-roll ang ad breaks, pero minsan sa automatic ads mid-roll, dalawa lang ilagay ni YouTube na ads. So pag sa ganong case, edit mo yung mid-roll ad breaks. So ipapakita ko sa inyo guys ang ad breaks, pero minsan sa automatic ads mid-roll, dalawa lang ang ilagay ni YouTube na ads. So pag sa ganong case, edit mo ang mid-roll ad breaks. So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko ginawa para may idea din kayo pag kayo na naman ang mag-apply sa YouTube monetization.
guys. Salamat sa panonood at sa pakikinig nyo sa vlog ko today about sa YouTube monetization. And don't forget to like, comment, and syempre mag-subscribe and click the notification bell para ma-update kayo for my next video. Salamat guys! Bye-bye!